Magandang araw po sa ating lahat. Alam niyo po, ngayong araw po ngayon ng October 9, opisyal na pong nanumpa bilang bagong ombudsman chief. Walang iba kung hindi si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, na kung saan ikinagagalit po ito ng mga Duterte. Kasi bakit nga ba kinagagalit ng mga pro-Duterte ito? Simple lamang. Dahil ang napili ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos na maging kapalit nung dating itinilaga ni dating Pangulong Duterte na si dating Ombudsman Samuel Martires, hindi po nila kaalyado. At higit sa lahat, kahit ano pong ingay ang gawin ng mga pro-Duterte, ng mga anti-Marcos, wala pong bisa. Bakit? Nasa batas po na may kapangyarihan ang Pangulo ng bansa na kung sino ang gusto niyang italaga sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Yan po ay nasa batas. Okay? At kung kayo po'y nagagalit kay Pangulong Marcos dahil ang naitalaga niya bilang kalihim ng ombudsman, ay magalit po kayo sa GBC. Doon po kayo magalit. Bakit? Kasi sino ba ang nagsama ng pangalan ni Secretary Remulla para makajoin as ombudsman candidate? Di po ba ang GBC? Doon po kayo magalit. Kaya ngayon, sa mga tanga at sa mga ungas na mga bobo, wala na po kayong magagawa. Kung hindi, maghantay kayo ng pagbaba ng bagong ombudsman chief. At kung sakaling pagbaba ni Secretary Remulla, ang maging Pangulo ay kapartido po ninyo ng mga Duterte, magtalaga rin kayo kung sino gusto nyong italaga. Ano ba ang pinagkaiba ni Samuel Martires na itinalaga noon ni PRRD bilang ombudsman at ang pagpili ngayon ni PBBM kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang kapalit ni Martires? Wala. Ganyan talaga. Wala na kayong magagawa gaya nung itinalaga ni Martires sa ombudsman ni Digong. Walang magawa ang sinuman dahil karapatan niya ng nakaupong Pangulo. Maglulupasay man kayo sa inis, desisyon pa rin yan ni Digong. Masyado na lang nag-aalala ang mga DDS dahil sa pagkakataon ngayon, maraming pwedeng ungkatin ang ombudsman na espekutibong nakahadlang nung panahon ni Martires. Kita nyo ang kalokohan ng mga kampo ng mga Duterte. Mas marunong pa sila sa desisyon na nakaupong presidente. Gusto pa ata ng mga ungas yung kursunada nila ang piliin ng Pangulo. Pwede ba yun? Para sa ikakaliwanag ng isip nyo, kahit sino ang piliin ng Pangulo, basta isinama sa GBC, sa shortlist, hindi pwedeng ituri na mali dahil dumaan yan lahat sa proseso ng GBC. Ikinikinilatis, ini-interview at tinitimbang kung karapat-dapat ba sila sa posisyon. Ngayon, tanga lang ang magsasabi na mali ang pagpili ng Pangulo kay Remulla. Dahil kung may sisihin nyo ang GBC na sila ang nagsama sa pangalan ni Remulla sa shortlist. Sana maliwanagan ang lahat.